Last week kasi may mga patutsada po sa inyo itong si Alan Peter Cayetano. And then, in return, hinamon niyo siya na magkita kayo dito sa Blue Ribbon Committee meeting yesterday. Eh kaso hindi siya sumipot. What does that tell you? Well, eh, na-miss niya po yung pagkakataon na tanungin niya ako. Kasi baka naman kasi sasabihin niya po, Sir Christian, na pag umattend ako dyan, sabihin nire-recognize ko yung Blue Ribbon na yan. So, hindi pwede. Pero abogado po siya eh. Alam niyo po sa abogado, pwede kang mag-enter ng appearance mo ad cautela na tinatawag. So, Yeah. pwede siya magtanong. Sabihin niya, teka muna, nandito ako ha. Gusto ko lang tanungin si Atty. Matibag, pero I am not recognizing this Blue Ribbon Committee ha. And I'm here as a senator representing the Republic. So gusto kong tanungin. Kasi baka nagsisinungaling si Atty. Matibag. Eh, di naman po siya dumating. So, na-miss niya po yung opportunity. Pero kung gusto pa rin po niya, Sir Christian, pwede naman. Sabihin niya kung anong lugar at kung kailan magpaliwanagan kami. Baka ako, makumbinsi ko po siya. Kung ano yung dapat na makumbinsi siya. Opo. Nga pala, medyo nakalimutan na ng iba yata yung yung nangyari noong May 13. Itong kaduda-dudang shooting incident dyan sa Senado at yung pagtakas si Bato de la Rosa. Meron ba kayo active investigation dito sa obstruction of justice? Dito muna, obstruction. Ano po, tuloy-tuloy pa po yan kasi may committee nga po binuo yung DOJ at nagsumite kami ng report. At kami po, Sir Christian, I'm telling you, hindi po namin pwedeng makalimutan. Sabi ko nga po sa inyo kanina sa simula ng inyong show, yan nga po yung isang ginagawa naming tungtungan at basihan kung bakit meron kaming nakikita na maaaring merong tuloy-tuloy na pagkilos para magkaroon po ng destabilisasyon. Kasi pag tinignan niyo po yung pattern dyan sa nangyari ng May 13, kakaiba po eh. Medyo aggressive na po yan kasi nagpaputok na ng armas eh. Oh. Hindi lang karoon talaga ng totoong enkwentro dahil meron kaming malinaw na tagubilin sa aming ahente, sa mga ahente namin na hindi mag-i-engage. Paano po kung hindi malinaw yung aming instruction, pinaputukan ka, law enforcement po yan, sanay yan na makikipagputukan po. Iba po siguro yung nangyari. Baka po may mga nadistra. Matanong ko na rin po, Director, no? Di ba yung lagusan mula dun sa building ng Senado, papunta sa GSIS, di ba sabi nyo, humingi ng tulong itong si Vic Veloso sa NBI to secure yung GSIS, no? Kaya nandun yung NBI. Kasama ba sa report na natanggap ninyo, at least yung concern ng GSIS ay yung gamitin yung lagusan na yun para dun patakasan si Bato? Kaya kayo hiningan ng tulong? Well, total, naman po ay nandiyan dyan. Hindi po nakalagay doon sa request yun officially, pero kasama po sa aming pag-uusap na privado yan na ayaw din po magkaroon ng pananagutan ng GSIS or magkaroon po ng usapin o sabihin na ginamit yung kanilang lugar para yun po yung maging escape route po ng nito ni Senator Bato. No? So kasama po sa naging konsiderasyon po yan. At sa totoo po, sa mga pagkilos ng araw na yun, na bakit pabalik-balik doon yung mga taga-Senado, si General Abrasca, at ilang mga security personnel, na hindi natin alam kung kanino security personnel na senador yun, baka nagkikasing po ba? Yun po yung tinatawag na nagkikasing, tinitingnan kung possible ba na doon So, kasama na po sa konsiderasyon yan ng GSIS. So kung gano'n nangyari, na-set up kayo dun, di ba? Sinisecure nyo para hindi magamit na lagusan o takasan ni Bato de la Rosa, pero at the same time, parang kinikasing ng grupo na kampi kay Bato, tapos nakita may NBI, pinalabas pa na kayo yung agresor o kayo may kasalanan. Buti na lang po, may ebidensya, may CCTV, may body-worn cameras yung mga natin, mga natin, at may mga media na kapag-cover. Otherwise, baka naging problema nga po. Baka iba yung storya na talaga, yung gusto nilang ibenta na storya na nilusob sila ng NBI at pinagbabaril, baka nagkatotoo. Tsaka pinipilit po kung pumunta ron. Kung pumunta ron, hindi na po matatanong niya kung anong oras ako dumating, kung bago pa nagputukan, o nagpuputukan, o natapos na putukan. Ang istorya na lang siguro nila andyan dyan si Director Matibag, lumulusob. Hindi mo ba? So, buti na lang po medyo kahit pa paano nakapag-isip po tayo ng tama sa sitwasyon na yan. Opo. Diba na meron pong findings yung very telling yung findings ng Philippine National Police na pinresente po nila sa Malacanang, I think 2 weeks ago, no? Pero nga, sa prangka usapan na po, Director, dun ba sa pagtingin ninyo sa mga nangyari,
Mukha bang clearly pinataka si Bato? At kasabwat ba rito si Alan Peter Cayetano? Yun po yung dahilan, Sir Christian, kung ba't gusto kong patawag si Nancy De La Rosa. Hindi po para alamin kung saan si Senator Bato, kundi kung maalala nyo, may binasang text message sa telepono niya si Senator Alan Peter Cayetano na nagpapasalamat si Nancy De La Rosa na yung naging pangyayari na putukan ay naging oportunidad para makatakas. Escape po yung ginamit na term sa kanila po nang galing So, yun po yung kailangan nating imbestigahan. Pero pag tinitingnan po natin yung series of events at yung mga ebidensyang nakalatag na, mas malamang-lamang po doon sa sitwasyon na yun na yung protective custody pala nilang sinasabi, bawal hulihin pero pwedeng patakasin. Ganun po yung nangyari dyan. Kasi kung gano'n, para tayo naglolokohan dito na pinapalabas protective custody pero lahat pala yun part ng isang script Plano na. para patakasin. Well, opo, kasi may report nga kami na sinasabi na ang dahilan lang talaga ng pagpunta ni Senator Bato para bumoto. Pagkaboto, dapat makakaalis na. So, ganun po siguro dahil hindi niya inaasahan siguro na yung warrant talaga will be served to him, no? Umaasa siya na iba. Kasi pati po yung pagpunta, patago Hindi naman po siya dumating doon ng maayos. Nakatago po siya, nakisakay siya sa sasakyan ng senador. Yun po yung nangyari. Yung mismo sinakyan po ang sasakyan, nagtuturoan pa kung kanino. Kung kanino Yun nga naman. po. Pero how close are you? Ang sinakyan niya, sasakyan po ni Senator Cayetano. Sinong Cayetano? Basta Senator Cayetano po. Kasi vehement yung denial ni Pia Cayetano pero may mga nagsasabi doon sa kanya sumakay. Pagkaputi po na grandiya na ban yung sasakyan niya, sa kanya po. So malalaman naman mo kung... Kaya lang hanggang ngayon ayaw nilang ilabas po yung CCTV, Sir Christian Wala pong lumalabas. Sinabi po nila maglalabas sila CCTV. Inaccuse nila yung presentation ng CIDG na splice. Maglalabas. Hanggang ngayon wala pong lumabas Pero how close are you to capturing Bato de la Rosa? Well, very close po talaga. Nung Monday, yung May 11, Hindi, I mean ngayon na nagtatago si Bato. Well, we have information, Sir Christian. Hindi naman po tayo nadidistract dito sa mga nangyayari. Tuloy-tuloy po yung ating tracking team. Actually, we have a new lead. May bagong information po kami. Siguro po, I cannot give details, pero mukhang promising po itong bagong lead namin na nakuha po. At nagbabalidate na po as we speak, yung pong ating team to check kung nandun po talaga. Pero sa information ninyo, ano ba siya? Ano po? Pero sa information na nakukuha niyo po ba, ano yan, is it protected by a big group? Sigurado pong merong tumutulong kasi hindi naman niya po kaya gawin. Ang challenge nga po rito, Sir Christian, is he's a retired chief PNP, senador siya, PMAer po siya. So we have a wide network, marami pong nakasama at may mga personalidad na po kaming tinitingnan sa ngayon kung sino po itong mga ito.